Everybody say, Praise the Lord. Buksan po natin ang ating Biblia. Let us read on Jeremiah chapter 31 verse 3. Praise the Lord. The Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Yan ang ilagay natin sa ating isip at puso. Paano tayo inibig ng Diyos? Inibig niya tayo with an everlasting love. Ano ibig sabihin yung inibig niya tayo with an everlasting love? Meaning to say, nakita ng Diyos dahil sa nangyari nung unang panahon doon sa langit, once upon a time, meron siyang hinatulan doon na nagrebelde against sa kanya at binagsak niya dito sa lupa. At ito yung nagsira din sa buhay ng tao na nilalang ng Diyos, sa buhay ni Adam at ni Eva. Sila po ay ipinahamak din ng kanyang kaaway. Nakita ng Diyos na lahat, all have sinned and come short of the glory of God. Kaya sinabi diyan, with my loving kindness, I have drawn thee. Sa aking loving kindness, lumapit ako sa inyo. Nagbisita ako sa inyo. Pinuntahan ko kayo. Pinakamatayan ko kayo. Niliwanagan ko kayo. Tutubusin ko kayo. So, yung sinabing I have drawn thee, ito yung pagsagip ng Diyos sa atin sa tinatawag na eternal effect sa ating kaluluwa. Alam kasi ng Diyos, hindi lang physical na bubuhay ang tao, kundi rin sa espiritu. Alam kasi ng Diyos na ang ating katawan na physical, temporary lang ito. Hindi ito mabubuhay magpakailan paman. We are dust and unto dust we will return. All flesh is as grass that withers, and the flower thereof which fadeth. Alam ng Diyos, the Spirit, babalik sa Kanya. At ito'y hahatulan niya at ibibigay niya ang kanilang eternal destiny. Kaya dahil lang sa pag-ibig ng Diyos, which is an everlasting love, He drawn us. Kinuha niya tayo sa ating kasalanan, sa ating kasamaan. So pag tayo ay sumampalataya sa Kanya at hindi tayo tumanggi kahit paman sa Kanyang pag-ibig sa atin. Ibig sabihin niyan, umuo tayo sa Diyos, naniwala tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Kanya, umibig din tayo sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong pag-iisip. Anong klaseng epekto o ihahatid sa atin sa Kanyang everlasting love? Basahin natin. Isaiah 45:17. Praise the Lord. But Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation. Ye shall not be ashamed nor confounded, world without end. Yan. Everlasting salvation. World without end. Ang mga anak ng Diyos na kumilala sa totoong Diyos at sumampalataya, hindi sila nababahala. Kahit man magkaroon ng World War III, kahit man magkaroon ng tinatawag na nuclear war sa sanglibutang ito, kahit maggunaw pa ang mundong ito, yung pag-ibig ng Diyos na ginawa niya sa atin, na magbibigay sa atin ng everlasting salvation at maghahatid sa atin sa tinatawag na world without end. Huwag tayong matakot. Kaya nga sabi ni Lord Jesus, huwag kayong matakot. Dinaig ko na ang sanglibutang ito. I have overcome the world. Kaya wala nang ibang Savior ever, kahit kailan paman, na magsasagip sa atin, una, sa kapahamakan ng everlasting death doon sa dagat-dagatang apoy.
At huwag na nating isipin pa na ang ating buhay sa physical sa sanglibutang ito ay hahaba ng mahabang mahaba. Enough na yung ating buhay, makarating tayo ng 80. Enough na yan, makarating tayo ng 90. Sulit na yan. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, kailangan makinig tayo sa tinig ng ating Diyos na naglalang sa atin lahat kasi siya lang yung mayroong ma-i-offer sa atin ng everlasting love, everlasting salvation, world without end. Sanglibutan na walang katapusan. Praise the Lord. Now, how do you imagine world without end? Bakit may sinabi end of the world? Yes, that's true. At bakit meron ding sinabi world without end? And that is true also. Merong end of the world because this earth and all that are in the heavens will pass away. And there will be a new world. Praise the Lord. And that world will be without end. Basahin natin. Isaiah 51 verse 6. Praise the Lord. Lift up your eyes to the heavens and look upon the earth beneath. For the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment. And they that dwell therein shall die in like manner. But my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. See, you can see the difference between the earthly world and the salvation of God. The salvation of God is forever. Kasi maghahatid yan sa iyo sa world without end. Pero ang sanglibutang ito will vanish like a smoke. Kita mo yung aso? Yung smoke, usok. Oh. Tingnan mo yan, mawala yan. Yan ang mangyayari darating ang panahon itong ating pinapatungan na sanglibutang ito. Kailangan, sinabi diyan, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. All that are in this world are lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, that is not of the Father. But whosoever doeth the will of the Father abideth forever. But the world will pass away with the lust thereof. Kaya huwag tayong sumama. Praise the Lord. Huwag tayong sumama sa masanglibutan at makamundo at makalaman na gawain. Hindi natin magawa yan kung hindi tayo magpakapuno sa salita ng Diyos. Kailangan talaga natin yung Word of God. Kailangan talaga natin yan i-meditate day and night. Kinakailangan talaga natin yan ituring more than necessary food. Praise the Lord. If we eat 3 times a day, we have to partake the Word of God more than 3 times a day. By how? By what? By hearing, by reading the Word of God. You can do it from time to time sa buhay mo. Kaya eliminate lahat ng mga idling things sa buhay mo na inaagaw ng dyablo yung oras mo that suppose you have to use dyan sa pag-meditate sa Word of God. Kailangan talaga masyadong inaagaw na ng dyablo ang oras na para natin igugol sa Panginoon. Kaya pili ka. Dito ka sa sanglibutang ito na walang pake sa spirituality, then you will perish with the world. Or dito ka sa pagka-spiritual mo sa Panginoon, makinig ka sa kanyang banal na salita, you have
everlasting salvation. You have world without end. Pili ka. Kaya ngayon sa buhay natin, huwag tayong magpakulang sa kanyang banal na salita. Kasi we are not looking sa mga bagay-bagay na nandito sa lupa. Tingnan mo, pag magputok yung gera na yan, at mag-escalate yan, palagay na lang natin, magbitiw ng isang nuclear bomb. Palagay natin ang Russia, kasi ang Russia ang masyadong mainit ngayon. Kung magpulong-pulong yung mga alliance na hindi kakampi sa Russia, magbitiw din sila ng nuclear. Wala naman talagang tao dito sa mundo gusto ng gera. Kahit ang Russians, kung puntahan mo doon, nag-chat ako bago lang kay Weng, at saka nangumusta lang ako doon, kaya nasa Russia man sila. Pastor Chit, iampo, please pray na hinto na itong gera. Dami ng tindahan dito nagsara. Hirap na ang negosyo ng tao dito. Ang taas na ng equivalent ng dollar sa pera namin. Kaya ang mga tao dito, recession talaga, bagsak talaga ang please pray na mahinto itong gera na ito. Damang-daman nila kasi nasa Russia sila eh. Kitang-kita nila yung epekto ng sanction. Na lahat ng mga negosyo, pati yung mga bank transaction, basta connected sa Russia, cut off lahat. Lahat ng mga companies na kontrolado ng kalaban, let's say, membro ng NATO at saka yung Amerika, sanction eh. Poto lahat. So damang-daman nila yung hirap doon. Kaya sa buhay natin, huwag mong asahan ang sanglibutang ito will be forever. At ni tayo, huwag mong asahan, tatagal pa tayo sa sanglibutang ito. Ang alam natin, ang sanglibutang ito, pauwi na ito sa pagkawala. Basahin natin. 2 Peter chapter 3, 12 and 13. Praise the Lord. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Yan. Ang sanglibutang ito ay pauwi na sa pagkawala. This will be melt with a fervent heat. Iyan pa naman ang technology ng nuclear. Pinaghalo yan ng mga chemicals na mag-i-ignite ng fervent fire. Yung matinding init. Nandyan yung nitrogen, basta minsan tiningnan ko yan. Hindi basta-basta ang nakaano dyan. Content. Once mayan ang magputok na, sigurado, magkakaroon ng mushroom of clouds. Tapos magkakaroon ng ball of fire. Magkakaroon ng impact sideward. Yung radius. Hindi lang yung fire ang papatay sa tao, hindi lang yung impact na magnanak sa mga tall buildings. Meron pa yung chemical effect, yung biological effect niya na maglalason sa katawan ng tao. So, araw ng Diyos, nakatalaga ng sanglibutang ito na matunaw ito sa pamagitan ng matinding init. Kaya tayo, wag tayo mag-expect ang sanglibutang ito will last forever. Tayo, wag tayo mag-expect that we will be here forever. But we are looking for a city whose builder and maker is God. Sinabi dito sa 13, nevertheless, we according to His promise, look for a new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. Righteous lang ang makapasok doon. Wala namang righteous dito.
sa sanglibutan ito except God, except Jesus Christ. So therefore, huwag kang humiwalay kay Jesus. Therefore, huwag kang sumalungat kay Jesus. Therefore, huwag kang magpalayo sa Panginoon. Therefore, magpasakop tayo dyan sa Kanya. Whosoever will humble themselves will be lifted up. And humble yourself under the mighty hand of God, and He will exalt you in due time. And that exaltation has no more demotion. Hindi ka nababalik sa pagkabagsak. Yang promotion na yan, that is everlasting salvation, that is everlasting habitation, that is world without end. Nandyan na ang maximum blessings ng ating Panginoong Diyos, that is the salvation of God dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Praise the Lord! Kaya, makinig tayo sa salita ng Diyos. This is the only means. This is the only way that we will pass death to life. Ito lang yung paraan na malampasan natin yung kamatayan papuntang buhay. I am not referring to the physical death. That's why there was a time na yung aking barkada, si Munching Jacinto, barkada ko yan sa San Pedro. Hindi ko alam na pagpara ko ng sasakyan ng PUJ, siya pala yung nagde-drive. Umupo ako doon sa likod. Nung na-recognize niya ako na ako yung kababata niya, pag-drop niya ng pasahero, siyempre hihinto siya. Sinabihan niya ako, "Chit! Palhin diri sa front seat." Nabakante yung front seat, lipat ako. Paglipat ko doon, nabalitaan niya pala na yung isang anak ko na panganay ko namatay. Nabalitaan niya rin na ako na servant ni Jesus Christ. "Chit! Balita na ako, namatay yung anak mo na lalaki. Sabi mo, buhay ang Jesus na pinaglilingkuran mo. Bakit siya namatay?" Sinagot ko kaagad siya, hindi nangako ang Diyos na hindi na kami mamatay. Pero nangako siya ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Physical. This is bound where it came from. Papunta rin ito sa lupa. But the Spirit, which has no end, yan ang pinaka-importante na part ng ating pagka-nilalang. Yung without end. Yung salvation na in-offer ng Diyos. Yung minention dyan kanina. Everlasting salvation. World without end. Yan yung pagdadalhan natin sa Kanyang kaharian. Kaya dito sa buhay natin, makinig ka lagi sa salita ng Diyos. Praise the Lord! Kaya nga tinan mo si David. Kabahagi na niya ang temple sa buhay niya. "One thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple." Marami kang malalaman, marami kang matutunan sa naggawa sa iyo, sa naglalang sa iyo, that you have everlasting life if merong kondisyon. If you love God, if you keep His commandments, if you humble yourself, if you serve Him with the whole heart, with the whole mind, with the whole strength, and with all your spirit or soul. That's why the Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish." Kung maniwala ka. Praise the Lord. Kaya importante yung makinig ka ng Word of God. May mga tao kasi na marinig ko na, ay, matigas ang puso niyan. Ay, pilosopo yan. Pero nung pagpunta namin, nagbigay na ako ng Word of God, ang bait pala. Pagpunta namin, nagbigay ako ng Word of God, naniwala pala. Bakit? Anong meron sa pagpakinig sa Word of God? Diyan mo makilala that God loves you. Diyan mo makilala that He died for you. Diyan mo makikilala that you are a true sinner. Diyan mo malaman ng lahat. So makukonvict ka ngayon sa Word of God. So,
Magkakaroon ka ngayon ng idea, ng solusyon ng iyong kalagayan. Hahanapin mo na ngayon ang makakapagligtas sa iyo. And the Word of God is complete. Kompleto ang Word of God. Nandito na lahat. Makapagligtas sa iyo, nandito. Sa kapahamakan mo, nandito rin. Magsasabi ito ng totoo. Hindi ito magbibigay ng statement na lukuhin tayo. Hindi. Nandito lahat na ang katotohanan ng Diyos. Praise the Lord. Kaya nga, ano ang pinaka-biggest project and program of the Creator in this world? That before He will end this world, this gospel must be preached unto the whole world. Because that is the only thing people can escape from the second death, from the eternal death. Hindi na na-mention yung physical death. Hindi na na-mention yung buhay sa sanglibutang ito. That is nothing. God is talking about everlasting state na mararanasan mo. Praise the Lord. Kaya kung si Jesus magsabi, lay not treasure in earth, where moth and rust that corrupt and thieves rob through. Labor not for the meat that perisheth, but that meat which endureth unto life everlasting. He is always discouraging us na mas unahin natin itong makamundo. Dinidiscourage niya tayo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Maraming mga tao na hindi naniniwala dyan. Hindi imbis isimba ko, negosyo ko na lang. Imbis isimba ko, na lang ako, transact na lang ako. Yung mga taong pilosopo, di nila alam, God is the rewarder of everyone. Walang makaka-escape. Siya yung rewarder sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito. Whether you are wicked, whether you are righteous, meron para sa bawat isa mula sa nag-iisang Diyos na lumalang sa ating lahat. Kaya ang importante, makinig ka sa salita ng Diyos. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Praise the Lord. Forever man ito. Now we are facing the Spirit of God. He is talking to you, talking to us by His servant. And this will be forever. Because time will come, matapos man yung mundo, matapos man tayo sa sanglibutang ito, we will be still worshiping God. We will be still praising God. We will be still honoring God. Hindi na maputol ito. Praise the Lord. Kaya ang pagpakinig ng Word of God, napaka-importante. Basa. John 5:24. Praise the Lord. Verily, verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. See? What privilege you can have if you hear the Word of God? You will pass death unto life. Malampasan mo yung kamatayan papuntang buhay. Hindi kamatayang pisikal. Kasi ang kamatayang pisikal, that is just normal. This will pass through all people of the world. It is appointed unto man once to die, after this, the judgment. Papunta tayo lahat dyan. Ang meron lang exemption yan, yung iilan na buhay pa na pagbalik ni Jesus Christ, na hindi nahintayin ni Jesus, mamatay pa sila, kasi very urgent na eh. Kailangan na silang i-caught up. Kunin na sila. Yan na yung rapture. Yan lang ang exemption sa kamatayan. But all of us are not of this world. Hindi tayo forever sa sanglibutang ito. Kaya makinig sa salita ng Diyos. How about, Pastor, those our brethren who pass away? Like Sister Juana Julian, Sister Cording, Brother Frank, Pastor Samuel Gabre, Mami Aurora, and the rest of his children. Yung pinaka-recent natin, Sister Baby Mandagio. How about those children of God, our brethren who did serve God until their death? Basahin natin. John 6:40. Praise the Lord. And this is the will of him that sent me, that everyone
which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. Yes, sila yung i-raise up ng Diyos. Kung pagbalik ni Lord Jesus sa first stage in the clouds, those who died in Christ Jesus will rise first. That is the first resurrection. The Bible says, those who will be part of the first resurrection, the second death has no power against them. Wala na. Kasi pag na-resurrect ka sa first resurrection and you will be ever with God, di ka na mahatulan. You are judged already. That's why the Bible says the judgment of God will begin at us who believe God. Praise the Lord. Meron kasing second resurrection. Yung second resurrection, this is the general resurrection. After the coming of Jesus Christ in the clouds, merong mga tao na mamamatay na naiwan dyan sa rapture na doon pa magsikap ba? Kasi dyan ay implement yung reign of the Antichrist. Papiliin na ang mga tao. Denounce Christ and receive the mark of the beast, you will live. But if you will not denounce Christ, but you hold your faith with Jesus, then you should be beheaded. Kailangan kang lungguan o liog, putlan kag liog. So may mga naiwan sa rapture na for the last moment na natutunan nila sa Word of God, sa napakinggan nila, doon pa nila madadama ang urgency. Doon pa nila madadama ang necessity. Doon pa nila madadama ang importance ng kaligtasan. Pag magsikap sila and they died in the Lord Jesus Christ in spite, hindi sila nasali sa rapture, pero doon sila nagsikap, yun, sa final resurrection, makasali sila. Lahat na yan, walang maiwan, wicked and righteous. Doon nahahatiin ng Diyos. Pero yung nasama sa first resurrection, wala ka na doon. Dito ka na with Christ. Kaharap mo na yung mga tao. You will judge the world with Christ. Praise the Lord. You will reign with Christ. Kaya napaka-importante ang pagpakinig ng salita ng Diyos. Yung mga nauna sa atin, i-raise up yan ng Diyos. Ngayon sabihin mo, Pastor Chit, baka meron pang ibang Diyos na mas greater pa sa pinipreach natin dyan sa Bible. Baka meron pang makaagaw sa atin mula sa kanyang mga kamay. Baka mag-isip ka na naman ng ibang klaseng negatibo. Basahin natin how God will assure His people na maniwala sa Kanya. Basa, John 10:28. Praise the Lord. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So, ibig sabihin yan, wala nang mas greater sa Kanya. So, no one can pluck out of His hand. Walang makakuha sa Kanyang kamay. Yung mga anak ng Diyos na niwala sa Kanya, na nasa kamay ng Diyos, walang makakuha. Kasi, proteksyonan sila ng ating Panginoong Diyos. Kaya, gano'n na lang ang pag-ibig natin sa Diyos. Huwag talaga natin isi-isihin. The Bible says we love Him because He first loved us. But napakaraming tao sa sanglibutang ito, they just know how to say, I love God. Napakaraming mga tao sa sanglibutang ito, they profess that they know God. But the question is, in works, they deny Christ. Wala na, denied na si Kristo. There was a verse in the Bible, God did prohibit His people to drink wine or strong drink. And this is being warned by God to His priest. Kayo na mga priest, kayo na mga Levites, you should not drink wine or strong drink because you will die. Mamamatay talaga kayo. Kaya there was a time, I did attend inimbita ba kami with Brother Gigi.
when I look at them, naghanda na sila ng wine, hindi lang ako nagpahalata. Hindi lang ako nagpahalata na para hindi sila maano. Because may time pa naman magkita-kita kami to tell them. You see, ang sanglibutan ngayon, marunong lang magsabi, I love God. Marunong lang magsabi, I know God. But in works, they deny Him. Kaya, kung umibig ka man sa Diyos, pagbutihin mo, pagbutihin natin. How do we love God? How? Basa. Mark 12:30. Praise the Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is His first commandments. Yan. Now, paano natin mapakita ang pag-ibig sa Diyos? Na umibig tayo sa Diyos. How? Basa. John 14:21. Praise the Lord. He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Yan. Patunay na umibig ang sino man sa Diyos, siya ay merong kautusan ng Diyos. Saan natin makikita ang kautusan ng Diyos? Sa kanyang banal na salita ng Diyos. Kaya binasa kanina sa naunang verse, makinig kayo sa aking salita. You will pass death to life. Kasi yan lang yung magbibigay sa atin ng transformation. Yan lang yung magbibigay sa atin ng new life, bagong buhay. Kaya sa buhay natin, pagkaharap mo na yung salita ng Diyos, that is God. Believe and bow down yourself before Him and be obedient. Magsunod ka. Tingnan mo si Adam tsaka si Eva. Let's say Eva, because Eva who was tempted first by the serpent. She just pronounced or she just uttered what the commandment of God made for them. Sabi ni Satanas sa kanya, yung serpent, anong utos ng Diyos sa inyo? Sabi naman ni Eva, lahat makain namin, wag lang yung nasa gitna ng Garden of Eden, the tree of knowledge of good and evil, because God said, the moment we eat that fruit, we will surely die. Kasasabi niya lang. Tapos ngayon, tinuis ngayon ng serpent. Sabi ng serpent, you will not die. O ibig sabihin yan, hindi siya naniwala sa Diyos. Eh kung naniwala pa si Lucifer sa Diyos, hindi siya magrebelde sa Diyos. See? Kaya be careful na hindi tayo mahawaan sa unbelief ni Lucifer. You will not die. But you will be as God, knowing good and evil. Ibig sabihin yan, ini-slander niya ang Diyos, sinisiraan niya ang Diyos, na ang Diyos ay isang swapang, kaya hindi pinapakain yan sa iyo. Kasi you will be as what He is. Maging katulad ka kung ano siya. Ay doon naniwala ngayon si Eva. Eva believed serpent more than God. Eva trust serpent more than he trust God. Mas nag-trust pa siya sa serpente kaysa sa Diyos. When in fact, it was God who made her. Kaya ganun sa buhay natin. Kaya importante, makinig ka ng makinig ng Word of God para makilala mo who made you. Para maalam mo what things He prepared for you. Kung anong hinanda niya. Kasi sayang kasi. Madidisiblan tayo sa kaaway ng dyablo. Mawawala sa atin yung everlasting salvation, world without end. Mapapalitan yan ng kabaliktaran. Lahat ng opposite doon sa langit, nandoon lahat sa impyerno. Peace, walang peace doon. Rest, walang rest doon. Happiness, walang happiness doon. Puro doon sorrowful. Lahat na nandyan na.
Everlasting life doon, everlasting death dito. Everlasting light doon, everlasting darkness dito. Doon tayo, kaya that's why God drawn us. Lumapit ang Diyos sa atin para kunin tayo dyan. Kaya makinig tayo sa salita ng Diyos. While you hear the voice of God, do not harden your heart. Kailangan talaga yung presence natin lagi dito sa simbahan. Praise the Lord. Makinig talaga ng husto. Hindi kayang ginagawa mo lang sa simbahan para lang occasional. O ginagawa mo pagpakinig sa Word of God, ganado lang. Kung ganado ka, makinig ka. Kung hindi. Bakit ikaw, kumakain ka ba sa buong isang buwan? Kumakain ka ba na ituturing mo yung pagkain mo parang gana-gana lang? Hindi naman. Kailangan talaga sakto ka ng oras ng breakfast, lunch, dinner, kasi pag maglampas ka niyan, mapas mo. Meron kagad epekto. Right away. Kaya ganun din sa spiritual natin. Praise the Lord. Kaya kailangan talaga yung ating pag-ibig sa Diyos. Huwag tayong basta na lang na say, I love God, pero paggawa wala na. Basa pa. John 14:23 hanggang 24. Praise the Lord. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. He that loveth me not, keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. See? Siya na ang nagbibigay ng statement. Sino man hindi gumagawa sa aking mga salita, hindi umiibig sa akin. Sino man ang sumusunod sa aking salita, umiibig sa akin, at ginagawa namin ang pagpanatili ng aking Ama sa kanila. We make our abode in Him. Kaya ganun ka-importante. Anong masusunod mo kung wala kang pakinig ng Word of God? Anong susundin mo na wala ka namang commandments ng Diyos? So, wag mahiwalay sa atin ang commandments ng Diyos, which is the Holy Scripture, which is the Word of God na pinipreach dito. Lagi. Praise the Lord. Kaya magsikap ang bawat isa. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya dalawang klaseng tao sa mundo. Dito, dalawa lang klase. Jacob and Esau. Jacob and Esau lang ang klaseng tao dito. Bakit? Jacob who loved the salvation of God. Esau who disregard the salvation of God. That's why God said, I love Jacob and I hate Esau. Saan ka ngayon? Iniibig mo ba ang kaligtasan? Mawala man ang lahat, huwag lang mawala ang kaligtasan sa buhay mo? O mas iniibig mo pa ang ibang bagay kahit mawala na ang kaligtasan, basta gusto mo lang yung iba? You are like Esau. Last verse, Romans 9:13. Praise the Lord. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. See? Bakit? Sino ba si Jacob? He loved salvation. Sino ba si Esau? He despised his birthright that represents salvation. Kaya maraming mga tao sa sanglibutang ito, pagdating ng kahirapan, kumakapit sa patalim. Hindi kumakapit sa Diyos. Pagdating ng kaligayahan, nakakalimot sa Diyos. At ang naalaala, ang tukso ng dyablo, yun ang kanilang inaatupag. Hindi ka rin magsisi pagdating ng panahon. Meron ka ring patutunguhan. Kaya, therefore, God is fair. You cannot question the judgment of God someday. Kaya, huwag ka talagang magkulang sa salita ng Diyos. My people are destroyed for lack of knowledge because they reject knowledge. Ano pa yung sinabi? Dalawang klaseng itapon sa impyerno. Yung hindi talaga naniniwala sa Diyos.
At yung naniniwala sa Diyos pero hindi naman sumusunod. Basa, extra verse natin. 2 Thessalonians 1:8 and 9. Sige. Praise the Lord. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Yan. Dalawa. Those who do not believe and those who do not obey. Kahit naniwala ka pa, nagsasabi ka, I believe God, and yet you do not obey God pagdating ng tukso, pagdating ng pagsubok sa buhay mo. Kaya, tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos naghahatid sa atin ng everlasting love, everlasting salvation, world without end. But you should be like Jacob. Kailangan maging katulad tayo ni Jacob. Pinapahalagahan ang kaligtasan. Pinapahalagahan ang inheritance ng kanyang ama sa langit. Kaya ganon sa buhay natin. Huwag nating pabayaan. Kaya ngayon, ang mga tao ngayon nag-i-initiate na. In case there will be a third world war. At ang pinag-uusapan dito is nuclear weapon. What you should do. Ano ang gagawin mo? Yan ang ano. Ngayon, kung dito tayo sa Panginoon, sabihin natin, Thy will be done, Lord. Whether I live or die, I am yours. Sa iyo ako. Praise the Lord. Ang kalooban mo nga ito, matupad. Kung ito yung panahon na harbisin mo kami lahat para matapos na yung aguni namin sa sanglibutang ito, so be it. Pero kung gagamitin mo pa kami sa mundong ito, kahit pa ilang third world war mangyari, bubuhayin mo kami. So ang gawin natin, huwag ka lang talagang umalis sa Panginoon. Whether we live or die, we must of the Lord. Praise the Lord. By death or by life, let God be magnified in our body. By death man or by life, let Christ be magnified in our body. Kasi world without end ang mga anak ng Diyos. Everlasting salvation ang nasa mga anak ng Diyos. We are looking a city and builder which God, and only righteous will enter into that new earth and new heavens. Kaya maghanda tayong lahat at huwag nating ikahiya ang gospel of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord! Kaya huwag niyong kulangan ang inyong presensya sa pagpunta dito sa simbahan. Come regularly. Come faithfully. Ang Diyos bahala mag-provide sa pamasahe ninyo. Ang Diyos mag-provide. Kung wala pa tayong opening dyan sa Tigato, hintayin nyo kung kailan yan ma-open. Praise the Lord. Oo. Kasi nagkwentuhan kami minsan nung nagbiyahe kami. Diyan sa Buhangin, maraming gustong magsimba dito. Pamilya lang ni Brad Piling, dami na nila yan. Diyan, maraming nag-aabang dyan. Kaya merong leading talaga si Jesus. Maka-open tayo dyan sa Tigato. God's will. Para naman, ma-assure natin yung mga kaluluwa na hindi nakakarating dito regularly. Minsan magpunta sila dito ay, minsan sa Christmas celebration natin, hindi pa nga makakapunta dito. Yung pamilya ng ni Nanay Glo. Pero kahit malayo, malapit man, kung wala ka ring willingness, kahit nasa front mo pa, nasa ilong na ang simbahan, di ka rin makakarating. Kaya nasa pagsisikap yan. Magsikap tayong lahat before it is too late. Basta, anuman, come what may, anumang mangyari sa mundo, we must be found righteous. We must be found holy. We must be found faithful. Walang makakagawa nito sa atin.
except God. Kaya abide in Him, continue in His Word, patuloy tayo sa kanyang mga banal na salita. Let us keep the commandments of God. Let us do the will of God. Praise the Lord! Magsitayo. Meron tayong first time ngayon.